Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng Panginoon, sa ano ko nga ihahambing ang mga tao ngayon? At ano ang nakakatulad nila? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Sapagkat naparito si Juan Bautista na nag-aayuno at hindi umiinom ng alak, at sinasabi ninyo, inaalihan siya ng demonyo. Naparito naman ang Anak ng Tao na kumakain at umiinom tulad ng iba. At sinasabi ninyo, masdan ninyo ang taong ito, matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga publikano at ng mga makasalanan. Gayunman ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang matuwid sa pamamagitan ng kaniyang mga anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang hapon po ng Miyerkules sa inyong lahat. Ginugunita po natin ngayon ang Korean martyrs na nag-alay ng buhay at kamatayan para sa pananampalataya. Ilan sa mga hiwaga ng katotohanan ito ng pananampalataya na kanilang tinindigan at ipinaglaban hanggang kamatayan ay inihayag ni Apostol Pablo sa unang pagbasa. Ang sabi po doon, siya'y nahayag ng maging tao at pinatotohanan ng Espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa sanlibutan, pinaniwalaan ng lahat, at sa langit ay tinanggap. Kalimitan, negatibo ang dating ng sinasabing pagsayaw sa tugtog ng iba. Pero bilang mga Kristiyano at bahagi ng katawan ni Kristo, ang sinasayawan naman nating tugtog ay hindi iba sa atin. Dahil hindi rin niya tayo itinuring na iba sa Kanya. At para makasabay tayo sa Kanya, kinakailangan po nating makinig mabuti sa Kanya. Para naman marinig natin siyang mabuti, kinakailangan pong lumapit tayo sa Kanya. Sa ganitong paraan lang po tayo makagagalaw ng kaalinsabay niya. Nakakatuwa manood kung minsan ng mga nagsusumba. Sino ho ba ditong mahilig sa sumba? Doon kasi sa Naik, Cavite, doon ako tumutulong dati pagka araw ng linggo, kaya wala ako dito. Kaharap ang simbahan ng plaza na may bubong. Tuwing ako'y dumadating doon, palaging mayroong sumba. At kung minsan tumatanaw ako sa bintanang kapis at aking tinitingnan ng mga nagsasayaw, nakakatuwa kasi may mga steps pala yung sumba na pakanang ganyan. Tapos pakaliwa. Pag ang halos lahat ay pakanan, talagang merong kahit isa lamang na pakaliwa. Salungat. Parang choir din kung minsan. Parang choir. Meron talagang iba ang kinakanta. Kasabay ng karamihan. Papailan lang talaga ang kanyang boses na namumukod.
Tapos yung iba pa ang sala sa step. Yung iba pa ang sintunado. Kung inyo pong maalala, sa Last Supper, sumandig sa dibdib ng mahal na poong Jesus Nazareno ang beloved disciple, si Juan. Marahil ay hindi lang dahil close sila ni Jesus, kundi para mapakinggang mabuti ang tibok ng kanyang puso. Sa pagnanais na rin sigurong isabay ang sa kanya. Hindi lang po si John ang beloved disciple, minamahal kong mga kapatid. Tayo man ay itinuring ni Jesus na hindi na iba sa kanya, gaya po ng nabanggit na natin kanina. Sa halip ay sarili niyang mga kapatid at mga kaibigan. At bilang mga inilapit niya sa kanyang sarili, binibigyan din po niya tayo ng pagkakataon na makita ang mundo mula sa kanyang perspektiba at mamuhay dito kung paano siya namuhay rito. Ito po ang nasa kaibuturan ng pagiging tunay na tagasunod ng mahal na poong Jesus Nazareno. Ng pagiging tunay na deboto. Ito rin po ang tutulong sa atin para makapagsakripisyo at makapagmahal ng wagas. Kung paano ring pinagiging mahinahon niya tayo, mapagpakumbaba at may kababaang loob. Mga katangi ang papanday naman sa ating kakayanang magpatawad sa kabila ng ating mga sugat at mabuhay ng malinis sa gitna ng daigdig na ating ginagalawan.